Bacteria ba siya o insekto? Para sa insekto, hindi siya bacteria, hindi bacteria, actually hindi bacteria, insekto. Maliliit. Pagka sa microscope mo makikita mo, gagapangan siya, napakaliit. Sila yung sumisira ng bakal. Para siyang anay, para siyang anay. Kailangan lasunin mo siya. Ang gamit doon, torko. Na mapatayin mo siya, yung insektong yun, comment doon sa mga sa mga mas eksperto pa sa akin. Ito, napakinggan ko lang to, nasabi lang sa akin to, kaya ito din yung sinasabi ko. Kala ko nabasa ang isang kakalawangan na pag nabasa yun, titirhan pala yun ng insekto. Mga insektong yun ang sumisira ng bakal. Ngayon, turko yung magaling na pamatay nun. Kasi kung di natin papatayin yung yung maninira ng bakal, pag pininturahan natin siya, andun pa rin siya sisirain pa rin niya, lalabas at lalabas siya, sisirain. Kung papatayin muna natin yon, papatayin natin yon, disinfect natin yon, wala na maninira. Lilinisin natin yung bakal, pipinturahan natin. Man ako pumunta para gumawa ng vlog, ipapakita ko sa inyo ang ibang kultura ng bawat Pilipino sa kanilang mga lugar, at syempre ang kinasanayan nating lutuin. Hindi ito mawawala sa mga bawat vlog na like ko. Filipino worker na malayo sa bansa, na kinagis na ng Pilipinas kong mahal. Philippine Reality ang channel mong puntahan. Dahil saan ka man naroon, parang nandito ka rin lang. Sa Pilipinas, Philippine Reality. Philippine Reality ang YouTube channel na kaibigan kayo, mahal kayong mga overseas. Filipino worker, saan man kayo sa mundo, pagbukas nyo sa Philippine Reality, parang nandito ka rin lang. Sa Pilipinas, Philippine Reality ang channel na kaibigan kayong lahat. Magandang gabi mga kaibigan, time check tayo. Saktong-sakto, alas 12 ng gabi. Yun, hindi ko na naman nakuhanan yung pagre-relax. Tumambay ako doon sa labas, malamok. Kasi nasa nasa bukid nga. Alam naman natin dito sa bukid, talaga malamok. Siyempre, ang kinahiligan ko lagi, alam niyo na, o yung mga kaibigan ko dyan, napapanood yung mga vlog ko, kita niyo yung nalagyan ko ng tsa, ulit lang dati. Ito, nilalagyan ko ng tsa ngayon. Ayan. Meron pa ako mga tsa sa office. Yan, mga kaibigan, meron akong guys, meron akong tsa pa sa office bukod dito sa sa tea na ginagamit ko. Ngayon gabi, dahil nga dito collection kasi iniinom ko. Kita niyo kung gaano kadami. Umu-order ulit ako sa online. Sa online, umu-order ulit ako ng tsa. Nag-add to cart ako kasi mas maganda siguro na ilang box na yung orderin ko para isa lang yung bayad sa shipping. Yung shipping fee. Eto, bago ko pakita yung mga tsa ko dito. Yung ko-order ko lang na pinakita ko sa inyo, yung may vlog ako. Iilan na lang din. Mahilig talaga ako sa tsa.
yung binanggit ko dati sa inyo na, na ano, na, wait lang, ano natin yung cam, yun, yan. Yung binanggit ko sa inyo dati na meron akong tea thermos ba yun na ginagamit. Yung bigay sa akin ng office mate ko, regalo sa akin dati. Na, ito siya. Yan. Dahil nga mahilig akong pumitik, may camera tayo na naka-issue as a profession, photographer ako. Sa gobyerno, yun yung doon ako sumasahod. Yun yung pinagkikitaan ko. Pero marami akong designation. Bukod sa pagiging photographer na plantilla, meron ako mga designation. Sa ngayon, yung pinakamataas ko designation ngayon, Assistant Chief ng Region para sa Preventive Education and Community Involvement. Yan. Drug Prevention Specialist po ako. Ito nga. Ito yung sa office, ginagamit ko stainless siya na dual, yung ganito, meron din sa loob. Iinit din siya. Tapos meron din siyang cup. Yun yung ginagamit ko na ganito lang kalaki yun. Ganito lang kalaki. Malaki-laki ng konti lang. Konti lang yung laki dito. Ito yung ginagamit ko. Kanina nag-tea ako. Katatapos lang. Hindi ko na naman, habang nag-chat ako, hindi ko na naman na-vlog. Para nakipagkwentuhan ako habang nag-chat. Yun lang naman yung, relax. Medyo pagod sa opisina. Ano to, nahahaba to eh. Ano ba to? Ito nag-stuck na eh. Hindi na mahaba. Haba to eh. Nag-stuck na. Actually, napapahaba dito yung lang. Yung handle lang. Pero yung loob, yun pa rin yan. Hindi hahaba yan. Tumataas lang. Stuck na. Para siyang camera. Yung ang lens ng camera, diba? Na ihahaba. Para siyang camera. Pero to, stuck na. Ano to eh. Yan, tumutulo pa. Hinugasan ko kasi, nasa cabinet. Hindi, yan. Maya, tumutulo eh. Kasi bagong hugas. At least napakita ko sa inyo. Itatab ko na lang ulit sa lagayan. Tapos, inumun ako ng tubig. Kasi kasi baka mag-acid tayo. Kapag hindi natin inuman ng tubig. Pre-acidic tayo. Pero hindi natin naiwasan talaga na uminom ng tsa. Ito pala, mga dudes. Ito. Yan. Kita ko kayo. Lagay nito ng tsa. Ito yung sa mga, yung tea na hindi dito nakalagay. Yung dry leaves lang siya. Na hindi nakasashay. Hindi siya nakasashay. Hindi siya nakalagay sa ganito. Yung sinusukat tag doon. Yung ginagamitan ng tong, yung gano'n, yung leaves lang siya na linalagay dito. Yan. Butas-butas kasi ito. Yan. Butas-butas yan. Butas-butas ito. Para siyang screen na manipis. Stainless. Tapos ilulubog mo doon sa ito maganda to pagka maraming isang grupo kayo mag-cha-cha. Hindi para kasi pag ganito magastos to eh. Kung marami kayo, di magtitigi-tigisa kayo. Samantalang kung may thermos kayo, ilagay nyo lang to na may tsa, okay na. Ako pag nagtsa-tsa, pure, parang kape, yung brewed coffee, pure. Hindi na tayo naghahalo. Pero yung iba, pwede maghalo nung ako nag-umpisa ako eh. Nung nag-umpisa ako mag-tsa, college ako. Nung dito pa ako sa probinsya, hindi pa ako mahilig mag-tsa kasi wala namang asin na mabibilhan dati ng mga ganito dito. Pupunta ka supermarket,
madalang yung ano, madalang yung tea na makikita mo sa mga supermarket. Tsaka supermarket dito maliit lang. Parang ano lang, parang sari-sari store din lang siya na ano, mga supermarket ng una. Tapos sa palengke, yung ganun. Sa palengke, wala niyan. Yan. Yun, pag lumuwas yung ano, yung mga magulang namin lumuwas, tapos hindi din naman sila mahilig sa tsa, kape naman sila. Nakakatikim kami ng tsa. Kapag yung mga nag-abroad, na kamag-anak, may dala, may pasalubong, alang. Yan. Ito yung aking ginamit. Pag gagabi, ito yung ginagamit ko. Mababaw lang. Kaunti lang yung ano. Kasi baka mag-acidic tayo. Tapos, ito na nga yung mga tsa ko. Yan. Ito lang ganito, mga kaibigan, yung sa Lipton. Wala siyang ganito. Mas secured yung ganito sana eh. Ano? Mas secured siya. Saka, hindi ako bumili ng ano. Hindi kakasya yung pagka dumadating yung mga tsa na marami ako. Hindi kakasya doon sa mga organizer. Siguro kung meron magkakaloob sa akin ng organizer, sana. Itong ganito kasi, nilalagay ko sa ano, sa ziplock. Kasi nga, maano siya, lilipas yung lasa, yung amoy. Yan. Bango talaga nito. Yan. Lipton. Apple. Yan. Binatok na ako. Mas 12 na kasi. Tutulog na ako. Yan. Ito, gumagamit din ako ng ganito. Yung mga food supplement. Fiber. Ito na psyllium. Yung mango, umano din ako mango. Pero ito dalandan. Masarap to. Parang mas maganda ito kaysa doon sa mango. Sa umaga ako minsan ito yung tinitira. Yan. Iniinom ko. Yan. Dalawa pa. Ito, coffee tea. Galing Japan. Iisa na lang. Sana may magbigay. Ito, bigay lang sa akin. Sana may magbigay ulit. Hopefully. Sana. Green tea ng ano ba? Kasi na yung green tea ito ng Lipton. Basta't Lipton, kalimitan nakabox siya na walang hindi nakaganito. Hindi nakaganito. Box lang siya. Tapos doon na sa box. Mga ganito na. Kaya ginagawa ko, tanggal ko yung box. Nalagay ko sa ano. Nasa yung pangalan ng Lipton? Lipton ito eh. Ayun, nasa likod. Nasa likod. Relax na nakalagay dito. Black coffee pala. Black pala. Sip black. And relax. Black tea pala ito. Mga kaibigan. Yan. Bago pa lang din bili ko ito. Kaya marami pa. Ang isang ganito, 20. Ang laman. No? 20. Yan. Marami. Bago pa lang din ito. Pero, o-order na ulit ako. Ito yung pinaka-latest. Ito pinaka-latest. Yung fruit tea. Mixed fruit tea. Napakabango. Bango. Ang sarap inumin. Kasi relax na relax ka. Ilan pa to? Ilangin ko to ha. Nagdala din kasi ako sa office eh. Kasi doon naglalagay ako sa office. May ano din ako doon. May lagayan din ako doon sa office. Okay. 1, 2, 3. Ay, bukod muna natin yung ano. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tapos meron ako ilang piraso sa office na to. Nagbibit ako sa office eh. Hindi ko masyadong dinadamihan. Siyempre, pag ano, ano din, ako lang yan, namimigay ako doon. Pero, hindi ako masyadong marami kasi sabit lang yun. 14,
Tapos, may isa pa lang ano, lemon na kasama. Ito yung free. May free siyang strawberry tsaka lemon. Yung kaninang ininom ko, strawberry, napakasarap. Bibili ako nun. Itong lemon, sigurado ito masarap kasi may inom ako na lemon na iba yung brand, ibang brand. Any brand kasi ako. Hindi ako ano, any brand ako. Pero talagang nung binata pa ako, ang nagustuhan ko na tea, yung sa St. Michael, yung ano, flavor din na, yung iba-ibang flavor ng St. Michael ng ano. Ang sarap nun. Mark and Spencer na St. Michael. Napakasarap nun. Yan. Ito, yung mga tea ko ngayon. Tapos ito pa. Meron pa akong tatlo na lang to. Ito, mix din to. Mix flavor to. Magkaiba. Ito yung sabi ko. Parehas ba yung ano? Hindi, magkaiba nga. Yung lemon. Masarap ito. Masarap to. Yung brand na to. Napakasarap ito. Ahmad Tea. London. Napakasarap ng lemon. Tapos, yan na nga. Ang bibiling kong hindi mawawala. Wala akong ano. Kasi naka-line up. Basahin ko yung line up nung yung gusto kong orderin. Ano? Chamomile tea. Nandun. Wala na kasi akong chamomile. Tapos to, pure green tea. Isa na rin lang. Ito pa. Twinning. Ito sa Twinning. Masarap din yung mga ano to. Mga cha nitong brand na to. Ito ay peppermint. Mint. Tapos ito, mint din. Yan. Tapos ito bigay lang to sa akin eh. Masarap to. Double bergamot Earl Grey. Masarap to. Hanap ako ng ganito, order din ako. Pero kung may alam nyo na, magbibigay, willing ako tumanggap. Lalo pat paborito ko talaga itong mga tsa. Dito niyo makikita yung yung mga vlog na kalimitan tsa. Kalimitan tsa ang content. Kung pagka nagre-relax, nag-chat tayo, makikita niyo lagi to. O baka may magkakaloob na mas maliit dito. Laki nito eh. Ang daming saka thermos para pagka nagta-travel tayo, maghanap ng area kung saan, ng spot kung saan tayo pwede relax. Yan. Magbabaon tayo niyan. Ayan, 14 minutes na yung ating vlog. Ano ba? Update doon sa ginawa. Maulan kanina. Wala pa ako nababago. Dapat kung di umuulan, ililipat ko yung ilaw, ibababa ko. Saka meron akong ilaw na dalawa magka partner. Kaso wala akong mapaglagyan dati, linagay ko doon sa mga nanay ko. Nahihiya akong kuhanin ko, gagawin ko na lang, tigisa na lang kami. Kanya yung kabiak, akin yung kabiak. Lalagay ko sa corner. Siya, masasabi natin na hindi pa naman antique pero luma na. Bata pa ako nun eh. Mga nasa siya, ako kasi ay 48 years old ako eh, magpo-49. Nasa 45, mga ganun, 45 years na yung hindi pa siya kasi wala pang 50 and above malapit na. Malapit na. Ko lang siya, kukondisyon ko lang yung papalitan ko siya siguro siya ng socket, yung wire, ganun. Tapos, ibabarnis ko, lilinisan, ibabarnis ko. Uway siya. Ratan, uway. Yun. Tapos, yung pinaka-handle niya, kinakalawang na. Tingnan ko kung anong mas maganda siguro. Metal kasi yung ginamit dun eh. Metal na parang Kung ilalagay ko kasi ay anong tawag dito, yung abaka. Okay siya, yung abaka, kaso baka
baka mapatid pag dumating yung araw na kumalak eh. Try natin kung ano yung pwedeng ano. Kasi yung ginawa ko dati no, nung nagka-handicraft ako, ang nakahiligan ko din kasi yung handicraft dati. Nung nagka-handicraft ako, ang ginagawa ko, ganun. Ano, tapos yung dulo, ko sinusuklay ko para yung himulmul niya, design pa rin siya. Ayun. Tapos, next week siguro, Sabado at Linggo, kung may mapapaglaan ako ng time bago ako pumunta dun sa garden na ayusin ko, mag-ayos ako ng garden eh. Yun yung isa sa pag-aabala natin, makikita nyo yun sa mga vlog na gagawin ko. Yung buhay bukid, kung ano yung mga ginagawa dito sa bukid, kung paano tayo mag-relax dito sa bukid. Matagal nating maibablog yan. Uunahin ko tong mga hindi natapos, hindi ko na papabalkan sa magagawa. Kasi kaya naman natin gawin yan. Syempre, mabibigat lang. Kailangan ipagawa natin. Iupa natin. Pero yung mga natira, merong something na ilang mga kaganto yan. Kaganto, magkabilang dulo, na wala siyang bakal. May welding machine naman ako. Ako na yung titira. Dapat 6x2. Nagkapos na yung pera ko, wala na akong pera. Siguro ispatang ko lang. May natira kasi akong 2x3. Pag dudugtungin ko, pag didikitin ko, puputol ako ganyan, 4. Tapos, 2 magkadikit. Ispat ko na lang muna doon sa para may cover siya. Yun na lang siguro. Para pag nagpintura ko, pipinturahan ko siya ng chocolate brown. Kasi yung bubong chocolate brown. Pipinturahan ko siya ng chocolate brown. Tapos yung lahat ng lower part, black. Yung tubong ginamit ko, lumang tubo siya. Recyclable. Dati siyang poso. Napakakapal kasi luma nga. Napakakapal. Yung mga tubo ngayon, hindi ganun kabigat, hindi ganun kakapal, hindi ganun katibay. May kalawang siya kasi nga, nakaano siya sa lupa dati. So many years. Itutur ko siya. Ang kalawang kasi, para doon sa mga kaibigan natin na hindi alam, kung bakit nagkakaroon kalawang. Bakterya ba siya o insekto? Para sa insekto. Hindi siya bakterya. Hindi bakterya. Insekto. Maliliit. Pagka sa microscope mo makikita mo, gagapangan siya. Napakaliit. Sila yung sumisira ng bakal. Para siyang anay. Kailangan lasunin mo siya. Ang gamit doon, torpo. Na mapatayin mo siya, yung insektong yun, comment doon sa mga mas eksperto pa sa akin. Ito, napakinggan ko lang to, nasabi lang sa akin to, kaya ito din yung sinasabi ko. Kala ko, nabasa ang isang kakalawangan na, pag nabasa yon, titirhan pala yon ng insekto. Mga insektong yun ang sumisira ng bakal. Ngayon, tour ko yung magaling na pamatay nun. Kasi kung di natin papatayin yung maninira ng bakal, pag pininturahan natin siya, andun pa rin siya sisirain pa rin niya, lalabas siya, sisirain. Kung papatayin muna natin yon, disinfect natin yon, wala na maninira. Lilinisin natin yung bakal, pipinturahan natin. Tingnan ko kung okay pa yung top coat ko para mas maganda, mas makintab kung may top coat. May pang-spray akong top coat dun yan din yung isa sa mga pangarap ko na may mga gamit ako May bahay ako, may mga gamit akong pang garden, pang hayupan, mga pangarap natin. Nag-retiro tayo, may paglilibangan tayo at same time, may pagkikitaan tayo. Nag-iipon din ako ng mga gamit, mga tools para sa mga pagre-repair ng mga bagay-bagay dito, nasa paligid, kung ano man yan. Katulad na may welding machine ako, pero gusto ko magpalit ng welding machine.
napakabigat ng welding machine ko. Tsaka mas malakas pa yung sa korte. Ngayon, sa power, sa kuryente, electricity. Ngayon kasi mayroon na mas maliliit, na mas magagaan. Yun ang gusto ko sana. So, hindi natin mabili kasi inuuna natin itong mga mas importante. Tapos, may mga power tools din ako kasi nga kailangan yan. Ang isa pa sa gusto kong bilhin kasi nga, ito, may bahay na ako ngayon. Yung power spray. Not power spray tawag doon. Yung sa hangin. Yung hangin? Para pag nagpintura ako ng mga bubong, hindi pala power spray yun eh. Ang power spray, di ba yun sa tubig? Kailangan ko hangin. Hangin. Doon sa lalagay yung yung parang ganito. Tapos i-spray mo para sa pintura. Kakalimutin ako pero alam kong gamitin yan. Yan. Yung sa electrical, may mga gamit ako dyan. Dahil ako nga tumitira, gumagawa. Habang kaya pa natin, habang malakas pa tayo. Huwag natin iasa sa bayad lahat. Siyempre, meron tayong iaasa sa bayad kapag hindi natin kakayanin. Katulad yan, nag-iisa ako, may trabaho ko, yung mga mabibigat, pinagagawa natin, pinatitira natin sa mga eksperto, pero nakaalalay tayo para alam nila kung ano yung gagawin nila. Alam nila na alam mo yung ginagawa nila. Yan. Pero hindi naman perfecto ang buhay. May mga makikita ka, mali pala yung ginagawa ko. Tapos, pagka ganun, alam mo na hindi perfecto ang buhay, yung mga gawa nila ng sablay, hindi mo masyadong, at nagumastos tayo. Dahil ganun talaga eh. May nagkakamali din sila. Ako dito sa pinagawa ko, madami akong nakitang pagkakamali, hindi ko na lang pinapansin, tapos uulitin ko na lang, ako na lang yung gagawa. Kasi nakita ko, hindi ko na kasi mas tatagal. Siyempre may bayad yung araw nila. Pero mura lang yung araw nung gumagawa sa akin. Hindi katulad nung dating gumawa nitong bahay. Medyo mas mataas yung araw, tapos mas mabagal. Arawan nga eh. Arawan nga eh. Hindi naman pakiyawan. Siguro itong bahay ko na nasa tropical country tayo eh. Hindi maiwasan yung pumuputok. Meron siyang mga putok na. Kaya may napanood akong vlog na huwag ka daw agad magpapapintura ng bahay kapag gumawa ka ng bahay, paggawa ka ng bahay. Kasi ilang taon yan na may mapapansin ka na pumuputok. Kaya minsan kahit pinturado na yan, masilyado na yan, may pumuputok pa rin. Kasi nga sa tropical country tayo, yung semento nagkakaroon ng reaction. Ayan ngayon, may nakakita pa ako, yung mga bago. Siguro imamasilya ko yung tapat. Ayaw ko na kasi magmasilya ng lahatan. Kasi kumakawang din yan. Nasa tropical country nga tayo, kumakawang. Ang dami mga bagong building na napansin ko. Kahit doon sa opisyon namin, nagkakawakan, tatanggal yung pintura. Kahit paanong klaseng masilya ang ilagay. Mahaling masilya. Yung mga inulit din yung mga opisina ko na yung sa building maintenance namin. Inulit na mamahalin na yung masilya. Wala din, ganun din. Makawang din. Nasa tropical country tayo. Pintura na lang. Yan. Kaya yung labas, hindi ko siya pinapinis. Wrap lang. Ito naman, wrap din lang to pero ang pinatira ko dito yung rodelang bakal para maging smooth pa rin siya. Pero mas matipid siya sa semento, hindi na siya pinuro. Ito naman kisame, bala ko. Ko ng PVC. May kisame na to. May kisame. Pero gusto ko, sa halip na pintura, patungan ko na lang siya ng PVC para mas maganda. May design pa. Yun nga. Pagpipintura ako doon, magwe-welding ako. Yung terrace ko, lalagyan ko ng sampayan. Isa sa purpose ko kung ba't ako ng terrace, magkaroon ako ng sampayan para pagdating ng gabi, naglaba kami. Sa umaga, may pasok kami. Nilalagyan kami ng damit. Tapos labahan. Umalis pang kami dito, matutuyo yung damit. Yun yung isa sa purpose nun. Siguro yung grahe, wala naman kami gagrahe, wala, motor lang naman service ko. Kung magpapagawa ako doon,
ay malamang sampayan din. Nasampayan din hanggang walang sasakyan. Pero na lang magkasasakyan kami, yun. Kasi hindi naman priority yung sasakyan. Kasi mas priority ko yung tirahan, yung bahay. Tapos yung garden. Yung garden kasi ginagastosan din yan. Investment, sa ngayon, walang kikitain, walang parang tapon pera. Pero pagdating ng araw, kahit pa paano magkaka-income yan. Yung ubas natin, tingnan natin kung gaganda, kapag gumanda, di ayos. Tuloy-tuloy yan na magkakaroon ng income. Hindi naman nagpapababa ang presyo ng ubas. Kung hindi, may naging libangan tayo. Ayan. Ano pa yung gusto kong ikwento sa inyo? At least may nagiging nakaka-relax tayo sa trabaho. Ito, itong mga ginagawa to, hindi naman ito magastos daw, pero wala akong bisyo. Wala akong bisyo. Sa halip na ibili ko ng alak, ng sigarilyo, ipagsugal ko, ibayad ko sa labas, sa mga kasama ng tropa, sa mga kaibigan, dito na lang napupunta yung saka sa mga halaman, doon napupunta yan ang pinakabisyo ko. Mag-alaga ng hayop, paghalaman, uminom ng mga ganito, ito talaga siya. Tea lover ako. Diyan napupunta yung pera ko. Yung allowance ko na pang-opisina gagastusin doon. Minsan sa gas lang napupunta. Tapos dito na nga, katulad ngayon, may natira na naman akong konting allowance na hindi ko nagastos, bibili ko ulit ng tsa. Sa totoo lang, bahay, opisina lang ako. Kung lumabas ako, kasama ko yung asawa ko. Nung nasa abroad siya, ganun din. Kung may konting pagkakamali, dala lang ng talanting panahon. Pero, yun talaga, bahay, opisina tayo. Pag-alaga ng pamilya, ng anak. Ayan. Wow! Ito pala ay hanggang December na lang. Ito, hanggang December na lang. Pero tagal pa December, January pa lang ngayon. Masarap yan. Hilig ko magluto. Dati, hindi ko masyado nagagawa. Pero ako naman talaga tagapagluto ng pamilya. Pero ako, yun mga natitira sa budget ko sa pang 15-30, kasi ako humingi ako ng budget ng 15-30. Ang allowance ko, hindi ko din naman masyado nagagastos. Yun, ibibili ko ng pagkain, minsan nga, ibablog ko dito yung mga pinuluto ko. At yung iba, may bablog ko pa rin dito. Yung iba naman, di ko na binablog. Minsan, nalilimutan ko din mag-vlog. Nalilimutan ko din na vlogger nga pala ako. Ayun. Para din sa mga kaibigan nating OFW, sana yung mga naiiwanan nyo, bahay, opisina din. Pamilya, yung ikabubuti ng mga anak, yung nasa isip. Nandito lang naman tayo sa mundo para i-refer yung ating spiritual na pagkatao para sa pagbalik natin kay God. Kaya dapat ma-prepare natin ng maayos. Dapat walang sayang na oras na hindi ang nasa isip natin si God. Nasa isip natin na pagka expert tayo, kinuha tayo ni God, hindi tayo matatraffic, dire-diretso tayo sa Kanya. Hindi na masyadong maraming tanong si San Pedro kasi nakita niya na maayos yung ginawa natin sa mundong ibabaw.
Tapos may iiwanan tayo sa ating mga mahal sa buhay. Yung pera, nawawala yan. Hindi yan, kahit iwanan mo yan, nawawala yan. Pero yung karunungan, yung pagmamahal, yung pagbibigay ng tiwala, yung tinuro mong tiwala sa mga anak mo para sa sarili nila, yung lakas ng loob na pinanday mo sa kanilang pagkatao, yun yung isa sa pinakamagandang pamana na iiwan natin sa ating mga anak. Hindi ako perfectong tao. Hindi lahat ng gusto ko nakukuha ko. Hindi lahat ng gusto ko na ituro sa kanila magigets nila. Pero hanggang buhay ako, hanggang kaya kong alalayan sila, yun ang gagawin ko. Dahil yun ang alam kong tama. Ang gabayan sila sa landas na pupuntahan nila, pero hindi tayo pwedeng makialam sa buhay na meron sila. Yun yung pananaw ko sa buhay ko. Hanggang guide lang yung authority ko. Hanggang gabayan lang. Hanggang sa paggagabay lang yung authority ng isang magulang. Yun yung nagagalit tayo. Nagagalit ako kapag alam ko na naliligaw na landas. Alam ko na hindi maganda yung patutunguhan ng way na pinupuntahan nila. Pero hindi ko sila kayang baguhin. Pero kaya ko silang pagsabihan. Kaya ko silang bigyan ng halimbawa. Guide lang talaga. Kasi may sarili silang buhay na sila yung gagawa. Laging paalala ko lang, kayo ang gagawa ng buhay niyo. Yun lang naman. Yun lang Dati nung talubata ako, medyo mahaba na ata yung vlog ko. Pero okay lang. Nung medyo talubata ako, teenager ako. Hindi ko alam yun. Tira lang ako ng tira. Kaya ngayon, hindi ko nalalaman na siguro kung ang pagmamahal, mahal ako ng magulang ko. Thankful ako na napakabait ng magulang ko. Pinag-aral ako, pero hindi sapat yung pinag-aral ka lang. Ang talaga, yung gabay ng magulang na ipaalam sa iyo, yung huwag ka pakialaman, buhay mo yan, pero ipapaalala sa iyo na kapag nagkamali ka sa desisyon mo, mali na yun. May ang tawag dito, may mangyayari na. Once na nagkamali ka, may mangyayari na yun. May maling, hindi ko masabi yung term na Tagalog. Kung may, ang tawag doon, kapag mali yung nagawa mo, ano bang term doon? Nalimutan ko yung term na sasabihin ko. May yung finish sa produkto, may finished product. Hindi maganda. Hindi na maganda. May pagsisisihan ka. Yun yung sinasabi ko eh. Kaya bawat isang gagawin mo, pag-iisipan mo. Bago mo tapusin yung bagay o bago ka magdesisyon sa isang bagay, dapat ilang beses mong pag-iisipan. Hindi tayo perfecto. Dami tayo pagkakamali sa buhay na hindi natin napag-isipan. Kaya nasasabi natin kasi ang isang pagkakamali, isang aral yan. Pero yung sa kabataan, mga kaibigan ko ng OFW,
Ako, nagkanga din ako maging OFW. Pero yung mga classmate ko nga, nagtatanong dati nung medyo bata-bata pa ako, kung sasampa pa. Dati ako nagbabarko eh. Pero nangarap ako mag-OFW, nag-apply ako sa ng OFW. Hanggang sa hindi naman ako natuloy. Ilang beses ako nag-attempt. Pero thankful pa rin ako kasi hindi man ako naging OFW, naging maayos din naman yung trabaho dito sa atin, sa Pilipinas. Pero ngayon ko nakita na okay pa rin na dito ako sa Pilipinas. Kasi yung mga araw na shoutout sa mga OFW na nandiyan kayo. Yun yung araw na pagdating, yung malalaki na yung anak mo, yung mga apo ka na hindi mo man aminin sa sarili mo, may pagsisisi minsan na yung ang pamilya na dito sa Pilipinas, hindi yung naandyan din sa ibang bansa. Yung naandyan din sa ibang bansa ang Pilipinas, okay lang yun. Iba pa rin yung lumaki yung mga anak mo na kasama ka. Nagagamay. Yung, isipin mo yung magkakasama sa bahay. Minsan, naliligaw na ng landas pa yung mga anak. Once more na malayo. Pero iba ngayon, may pagkakaiba rin naman ngayon. Kasi mabilis eh, nakakausap mo araw-araw eh, nakikita mo araw-araw. Pero syempre, yung pagmamahal, iba yung ika nga doon sa isang patalastas, may haplos ng pagmamahal. Iba pa rin. Mamimiss, syempre, katulad nga ng isang background music ko na nandyan naman kayo dahil din sa kanila. Andyan kayo para bigyan sila ng magandang buhay. Na kung andito kayo sa Pilipinas, hindi ganito yung may bibigay mo sa kanila. Oo. Katulad ko, kung nasa ibang bansa ako, mas pagdating sa financial at sa mga gastusin, sa mga pangangailangan nila, mas maalwan para naibigay para sa kanila. Ngayon, pinipilit ko lang dito, nasa Pilipinas ako, pinipilit ko kasi mas maliit yung income na andito. Tulad natin nasa middle class, iba-iba yung mga negosyante, malalakas kumita yan. Pero yung mga empleyado na katulad ko, iba pa rin yung nandiyan sa labas ng bansa. Mas malaki yung income, mas maganda yung may bibigay mong Pero yun nga, ang kapalit naman nun, yung pangungulila. Na yung guilty, minsan, babalitaan mo na nagkaroon ng problema yung anak mo, pero malayo ka, hindi mo ibigay ng 100% yung suporta mo, yung pagmamahal mo kasi malayo ka. Yung guilty. Pero pare-paras lang yan. Katabi mo man siya na o hindi. Naliligaw din yan. Na sumasala din. Iba lang talaga yung katabi. Kasi yung katabi, iba yung nahaplos mo eh. Yung pagmamahal mo, iba yung nahaplos mo sila. Isa doon sa napapakinggan ka lang nila. Pero believe talaga ako sa OFW. Dahil kaya nyo yun eh. Kaya nyo magwalay sa pamilya nyo. Alang-alang sa kinabukasan na para sa kanila. Yun lang mga kaibigan at 40 minutes na yung vlog ko. Shoutout sa mga OFW. I love you all. Idol ko kayo. Buti kayo. Nagkaroon ng pagkakataon. Pero ako, meron sana pagkakataon pero mas pinili ko pa rin dito. Nakita kasi ako ng opportunity na may trabaho. Yung iba naman sa totoo lang, kung bakit nasa ibang bansa kasi yung iba nagpupumilit sila maghanap ng trabaho dito sa Pilipinas. Ang dami kasi dito tambay. Puro nag-aral pero walang trabaho. Kaya yung trabaho
parang lugi ka doon sa pinag-aralan mo. Kaya napipilitan na mag-OFW, magtrabaho sa ibang bansa. Kasi para magamit yung pinag-aralan, para yung ginastos ng magulang sa pag-aaral, hindi masayang. Yun yung katotohanan dito sa Pilipinas. Kaya maraming Pilipino ang OFW. Okay po. Thank you. Mga OFW dyan. Gustong magbigay ng kasiyahan ko. 2 kamay kung tatanggapin. At magpapasalamat ako sa inyo. Thank you.